Hindi na nadala sa hospital si Sofia, binawian din ito ng buhay pagkatapos niyang mangako dito. Maliban sa madaming dugo ang nawala sa katawan nito, inatake din ito sa sakit nito sa puso. Dahil sa pagkakaipit nito, kaya hindi niya ito natulungan. Sinisisi niya ang sarili sa nangyari. He blames himself for Sophie's death. Adding to his grief are the social media attacks where he is also blamed for Sophie's passing. He also felt sorry for Sophie because her parents blamed her for the loss of her twin sister, Sophia. Sophie's family quickly fell apart. She was left in the care of her father after her mother left. Namatay si Sofia, namatay ito na masama ang loob kaya dapat lang nailibing na rin niya ang puso niya sa libingan nito. Ang puso niya ang kailangan ni Sofia sa kanya kaya isinama niya ito dito. Nangako siya na hindi iibig sa kahit sinong babae. Halos gabing-gabi siya binangungot, lagi niyang naalala ang duguan na mukha ni Sofia. He was too guilty of what happened to Sofia. Pinadala siya ng mga magulang niya sa ibang bansa para sa psychological therapy niya doon. Sa ibang bansa na rin niya ipinagpatuloy ang pag-aaral niya. Para maitago ang tunay na naramdaman niya, at iparamdam sa mga taong nakapaligid sa kanya na okay na siya kaya ini-enjoy niya ang sarili niya kasama ang iba't ibang babae. People say he's a playboy and a womanizer, but the truth is, he was deeply damaged. He was ruined on the inside. Flirting with different women was merely his way of masking the true pain he carried in his heart. He had made a solemn promise to Sofia, giving his heart to her. A part of him was buried along with her. His actions were a desperate attempt to conceal the void left by her absence. Nakilala niya si Margaret, isang babae na willing makipaglaro sa kanya, no string attached, just a bed body. Pero nagiging clingy bigla sa kanya si Margaret, hindi niya kayang ailay sa kahit sinong babae ang puso niya. Nabuntis si Margaret, gusto niyang ipagpatuloy nito ang pagbubuntis nito, kaya niyang magsuporta dito financially, pero iba ang gusto ni Margaret, gusto nito na pakakasalan niya ito. Pero maliban sa hindi niya mahal si Margaret, hindi na rin niya kayang makipag-commit sa kahit sinong babae. Huli na nang nalaman niya na ipinalaglag ni Margaret ang ipinagbubuntis nito. Dumagdag na naman ito sa guilt na naramdaman niya. Kahit wala siyang kaalam-alam sa ginawa ni Margaret pero sinisisi niya ang sarili niya sa pagkawala sa baby nila. Bumibigat na naman sa dibdib niya ang guilt na naramdaman. Nagpatingin na naman siya sa isang psychology to cope with the emotional stress. He felt his world is falling apart. Sabi ng doktor niya meron daw siyang self-critical tendencies. Self-critical tendencies involve a pattern of thought and behavior where individuals habitually judge themselves harshly, frequently fixating on their perceived flaws and shortcomings. This self-critical mindset can manifest in various characteristics and have numerous consequences. Isa sa sign na meron siya nito ay ang madalas na paninisi niya sa sarili niya. Consistently blaming oneself for things that go wrong, even when the circumstances are beyond one's control, leading to pervasive feelings of guilt. Ito ang nangyayari sa kanya. Aminado siya na ang dahilan nito ay ang depression na naramdaman niya dahil sa pagkamatay ni Sofia at ang mga masasamang sinasabi ng mga tao sa social media, na siya ang sinisisi ng mga ito sa pagkamatay ni Sofia. A single comment can change a life of an individual. Some are just commenting what they want to say without thinking the impact of those single hurtful harsh words to someone. Akala niya buong buhay na niyang mapanindigan ang sinasabi niya na hindi iibig pero nagkamali siya. Si Christelle talaga. Si Christelle talaga ang babaeng nagugustuhan niya. Dahil sa mga nangyayari kaya nawala ito sa isip niya pero nakita niya ito, nakilala niya, nasa harapan niya mismo. Ayaw niya itong tignan. Ayaw niya ito pansinin. Pero hindi niya mapigilan ang sarili na lihim na sulyapan ito. At hindi pa pala siya nakapag-move on dito. In fact, gustong-gusto pa rin niya ito. Pinilit niyang iwasan si Christelle, lalo pat ito ang dahilan kaya depressed siya nung 16th birthday ni na Sofia at Sophie. Ito ang babaeng nagugustuhan niya kaya hindi hihigit sa pagkakaibigan ang naramdaman niya kay Sofia. Yes, just tell me what you want. I promise to give you anything. That's how special you are to me, ani niya kay Christelle. Wala siyang naibigay na regalo sa 20th birthday nito. Pero hindi naman niya inaasahan ang hihilingin nito sa kanya.
She asked a kiss from him on her lips. Tumanggi siya, natatakot siya sa damdamin niya. But that's what I want from you, Gray. Sabi mo kaya mong ibigay lahat. Why not a kiss from you? Dahil hindi lang isang pinsan ang tingin ko sa'yo, Christelle. I look at you as a younger sister, just like Summer. I cannot kiss you on the lips because it goes against my beliefs. I don't kiss a woman on the lips when I see her as a sister. I respected you, Christelle, he lied. Nasaktan naman ito sa pagtanggi niya. Fine, Gray. I'll just find another guy who can kiss me on the lips, someone who can give me my first kiss. I'm already 20 years old, yet I haven't experienced being kissed. And I'm determined to have this moment, so I'll just look for someone else who can kiss me. Someone who can give me my first kiss. Christelle, hindi mo yan gagawin, Christelle. Galit na galit niyang sabi. Naiinis siya sa narinig dito. He can't let anyone to kiss her. At bakit hindi? Ayaw mo sa akin, kaya sa iba na lang. Sa iba ko napabigla niya itong hinalikan pero agad din niyang tinapos ang halik niya. He was afraid of his own feelings. It's settled now, Christelle. Get yourself together. I don't want to hear you talking about finding another man to kiss you. I've fulfilled your request. Don't attempt to offer yourself to me again because you don't know what I'm capable of doing to you, Christelle. Buong akala niya makakalimutan niya agad ang kiss na ginawa niya pero gabing-gabi siyang ginugulo nito. Gray, anong ginagawa mo dito? Hindi niya napigilan ang puntahan ito sa paaralan at nagseselos ako siya nang nakita itong may kasamang ibang lalaki. Sino yung kasama mo? Akaklase ko yun. Akala ko manliligaw mo. Hindi ko gusto ang lalaking yun. Huwag ka nang lumapit sa lalaking yun. Hitsura pa lang ng lalaking yun, hindi na mapagkatiwalaan, Christelle. Napaawang ang labi nito sa narinig. Naguguluhan siguro ito sa kanya, ganun din naman siya. Sumakay ka na, binuksan niya ang pinto ng kotse. Ha? Bakit? Saan tayo pupunta? Ayaw mo ba akong makasama, Christelle? Gusto kitang makasama, Gray. That's good. Hindi niya talaga alam kung saan sila pupunta, gusto lang niya itong makasama. What enchantment lies within your lips, Christelle? Since the moment I kissed you, you haven't left my mind. And there's nothing else I want to do but to feel your sweet lips again. Hindi niya mapigilan sambit, na ikinalaki ng mga mata nito. And he can't help himself to kiss her again. Her lips the sweetest thing on earth. Pero napagtanto din niya na mali ang ginagawa niya kaya iniiwasan niya muli si Christelle. Walang nakakaalam na si Christelle talaga ang dahilan kaya madalas siyang umuuwi sa Pilipinas kahit nag-aaral pa siya sa ibang bansa. Gusto niya itong makita. Kahit pa hindi niya ito masyadong pinapansin. Hindi naman talaga siya mapikot ni Christelle kung hindi siya nagpapikot, aminado siya na nawala talaga sa isip niya ang tumanggi na pakasalan si Christelle. Nung ikinasal na sila, doon pa lang niya napagtanto na mali ang ginawa niya. Masakit talaga ang mga salitang binitawan niya kay Christelle, ewan niya kung bakit kahit mahal naman niya ito ay sobrang harsh niya dito. Aminado siyang nagalit siya dahil sa nagawa siyang lukuhin ito. Ito siguro ang dahilan kaya naiinis siya dito. The truth is gusto na niyang hiwalayan siya ni Christelle, ayaw kasi niyang masaktan niya ito. Maliban sa pangako niya kay Sofia, pakiramdam din niya hindi niya kayang paligayahin ang kahit sinong babae. Natatakot siya na baka mas masira lang ang buhay ni Christelle sa kanya dahil hindi pa talaga siya magaling at ewan niya kung gagaling pa ba siya. Walang kaalaam-alam si Christelle na halos gabing-gabi siyang binangungot. Lagi niyang nakikita ang dumudugong mukha ni Sofia habang nangako siya dito at dumagdag ito sa takot niya. He is broken at natatakot siyang madamay si Christelle sa pagiging basag niya. How can he fully commit when he even himself is broken? Wala ngang nakakaalam na hanggang ngayon, umiinom pa rin siya ng gamot para makatulog lang siya sa gabi. He tried to be the best husband pero lagi siyang hinahunting ng nakaraan. Dumalas ang bangungot niya kahit pa umiinom siya ng gamot. Pakiramdam niya naging addict na siya dahil sa mga gamot na iniinom niya. Sirang-sira na siya. Letting go of Christelle is the best thing that he can do for her. Sisirain lang niya ito na tulad ng ginawa niya sa sarili niya.
Pero nagkaroon siya bigla ng lakas ng loob, pero huli na dahil wala na si Christel at ayaw na nito na makita siya. That was her wish na kailangan niyang tuparin, dahil baka masaktan lang din niya muli ito kung ipagpilitan niya ang sarili niya at hindi pala niya kayang panindigan ito. Mahal ko si Christel. Totoo ko siyang mahal. Ito ang katotohanan na hindi na siguro niya malalaman kahit kailan. Agad kong naibuka ang mga mata ko nang parang lumilindol na naman ang kama ko. Tama nga ako, nandito na naman ang dalawang bata na ito, naglulandag na naman sila sa ibabaw ng kama ko para magising na naman ako. Sila talaga ang alarm clock ko. Elisha, Zahara, stop jumping on my bed, you're making me dizzy. Ani ko sa kanila. Bumangon ako at umupo sa kama. Tumigil naman sila sa ginagawa nila. Good morning big sis, sabay na nakangiting bati nila sa akin. We're just helping you to wake up early. Mom said that you are the one who are going to prepare our breakfast. Si Elisha, ang madaldal sa dalawa. Madaldal din naman si Zahara pero mas madaldal itong isa. Ipinalingga ko ang mga mata ko dahil may hinahanap ako. At tulad ng inaasahan ko, nakaupo na naman sa study table ko ang isa sa kanila, si Ewan, at dala na naman niya ang book at art materials niya. Ewan, you're bringing that again, you've been dealing with it so early. Tumingin siya sa akin sa napakaseryosong mukha. Mornings are the best time to think and create. Aniya. At hindi man lamang ngumingiti. He is a serious type at masasabi na rin genius siya dahil sa advance siya sa mga kaideran niya. Masyado kasi siyang mahilig magbasa at gumagawa ng artworks. Ewan ko kung kanino siya nagmana. Triplets sila. Isang lalaki at dalawang babae. Kung si Ewan ay serious at tahimik, kabaliktaran naman sa kanya ng dalawang kakambal na sina Elisha at Zahara, na sadyang bibo at tipikal na malikot na mga bata. They are already 4 years old. Their names meaning are related with memories. Kaming dalawa ni Summer ang naalala ko kina Elisha at Zahara, habang si Ewan ay parang si Savi naman. Mga kapatid ko sila. Ang huli kong naalala bago ako na aksidente noon ay ini-announce ni Mommy ang tungkol sa pagbubuntis niya. Sayang nga lang hindi ko nasaksihan ang journey ni Mommy habang ipinagbubuntis niya ang triplets. I was in coma stage kasi at isang miracle talaga na nagising pa ako pagkatapos ng halos 9 na buwan. Nakapanganak na si Mommy nung nagising ako at mahal na mahal ko ang tatlong ito. Masyado din silang malapit sa akin. Araw ngayon ng linggo at wala akong pasok sa opisina kaya ako ang nakatuka para bantayan silang tatlo. Gustong gusto ko naman silang bantayan. Ang mga extra time ko ay sa kanila ko na halos iginugol. Sila yung nakaka-stress pero stress reliever ko naman. Umalis ako mula sa kama. Guys, let's go to the kitchen. I'll cook your favorite pancakes with chocolate syrup. Yahi! Sabay na bulalas nina Elisha at Zahara. At muntikan na naman umalis ang kaluluwa ko sa katawan ko nang palundag na naman umalis sa kama ang dalawa. Muntikan nang dumulas ang mga ito sa sahig. Elisha and Zahara, don't do that again. You almost gave me a heart attack, I said while clutching my chest. Tawa lang ang narinig ko sa dalawa. Napailing-iling na lang ako. How would you even get a heart attack? You don't have any heart problems, si Ewan. Who knows? Ang sagot ko sa kanya. There are ways to know if you have a problem with your heart. You should get a check-up with the doctor, mahirap talagang makipag-usap minsan sa kanya. The doctor will perform several tests on you to determine if you have a heart problem, such as electrocardiogram. Gosh, alam na niya ang tungkol dito at nasabi pa niya ng tama. Graduate na lang ako ng high school, hindi ko pa nga alam ang tungkol dito. Ewan, big sis doesn't have any heart problems, she's in love, right? Si Zahara, masyado siyang mahilig sa fairytale, para siyang ako. Naalala ko ang sarili ko sa kanya nung bata pa siya. At masyado ko din siyang kamukha. Sina Elisha at Ewan naman ang magkamukha, at siguro nasa father side sila nagmana. Napangiti ako nang maalala ko ang lalaking nagpapataba ng puso ko. I am in a long-distance relationship for 2 years now. Pero masaya naman ako sa relasyon ko. Nag-propose na ang boyfriend ko through online at tinanggap ko na ang proposal niya. Busy kasi ang boyfriend ko sa business niya sa Pilipinas kaya minsan lang kami nagkikita. Pero plano kong pumunta doon para sorpresahin ito.
Plano ko na rin bisitahin doon si Summer, miss na miss ko na ang pinsan ko. Lang taon din siyang naninirahan dito sa UK pero ilang buwan na ang nakakalipas nang bumalik siya sa Pilipinas, at namimiss ko na si Summer pati na ang triplets niyang mga anak na napalapit na rin sa akin. May mga anak na talaga si Summer at hindi ko kilala ang ama. Big sis, if you have a heart condition, are you going to die? Si Alicia, napatawa na lang ako sa kanila. Tayo na nga sa dining, kung ano't ano ang sinasabi nyo dyan. Napanganga ang mga ito sa sinabi ko, hindi kasi sila marunong at nakaintindi ng Tagalog ang mga ito. Habang papunta kami sa kusina, ang iingay nilang tatlo, gusto nilang malaman kung ano ang sinasabi ko kanina. Kahit kailan, hindi ako naririndi sa ingay nila. Masaya kaming nagluluto sa kusina. Tumutulong pa kasi sa akin ang triplets, ang gulo talaga nila. Ang gulo-gulo pero masaya naman. Excited na ako, after ng 13 hanggang 16 hours, nasa Pilipinas na ako. Ginamit ko na ang almost 2 months live vacation ko para pumunta sa Pilipinas. Nagiging masaya ang pananatili ko sa Pilipinas noon kaya ewan ko talaga ko bakit ayaw ni Mommy na babalik pa ako doon. Natatakot siguro siya na ang matulad lang noon. Ang paalam ko sa kanya ay magbabakasyon lang ako pero wala siyang kaalam-alam na dinala ko na pala lahat ng dokumento ko dahil plano ko talaga na doon mag-aral. I am almost 28 years old pero ang dami pa rin ipinagbabawal ni Mommy sa akin. Ganyan naman talaga siya simula pa, hindi na siya nagbabago. Para iwas na mag-away na naman kami kaya ang buong akala talaga ni Mommy na sa ibang bansa ako magbabakasyon kasama ng ilan sa mga close friends ko. Kinuntsaba ko ang mga ito na sabihin kay Mommy na sa kanila ako sasama. Tatawagan ko na lang si Mommy pag nasa Pilipinas na ako. Malalaman din naman niya na nagsisinunggaling ako sa kanya dahil sigurado akong ipapaalam ng tita Atasha at tito Sancho ko nasa Pilipinas ako. Nakakagulat ba talaga ang pagpunta ko dito sa Pilipinas at kilala ko pa rin sila? Sila nga kilala pa rin ako. Hindi naman ako nagulat. That's all you remember about me. Kunot-noo siya. Naguguluhan din ako sa kanya. What should I remember about him? We're not even close. How about Gray? Do you still remember? Sophie? Saway ni Shechar dito. Lihim na nag-uusap ang mga mata nilang dalawa. Ano nga yung pangalan na sinasabi niya? Gray. Ito ang hindi ko kilala. Baka kay barkada nila ito na hindi ko lang nakilala. Wala din akong maramdaman na kakaiba sa pangalan. Total stranger sa akin. Kaya, sigurado ako na hindi ko ito nakilala. Bakit kailangang itanong pa ito ni Sophie sa akin? Obligado ba ako na makilala ang Gray na ito? Ewan. Ang weird talaga nilang dalawa ni Shechar. Maya-maya lang, nagpaalam na rin ako kina Shechar at Sophie. It seems they were quite shocked to see me again, so it wasn't a good time to chat with them. Plus, I also wanted to take a rest. Kinabukasan. Hello guys, masayang bati ko sa mga naabutan kong kumakain ng dinner nila sa dining. Napag-alaman ko kasi sa katulong na nagdi-dinner pala ang mga pinuntahan ko dito. Sumalubong sa paningin ko, sa pagpasok ko sa dining ang tito at tita ko, pati na si Summer at ang tatlo niyang mga anak. Napatingin naman sina tita at tito, at si Summer sa bungad ko nang marinig ang masaya akong bati sa kanila. Christel, laking matang sabay na sambit ni na Summer at tita Atasha. B. Bakit ka nandito? H. Hindi ka pwede dito. Si Summer, gulat na gulat pero halata naman ang pagkabahala sa mukha niya. Ano bang nangyayari sa kanila? Banned ba ako sa Pilipinas? Hindi nagsasalita ang tita Atasha ko at si Summer, nakatitig lang sila sa akin, at hindi ko maintindihan ang reaksyon nilang dalawa. Si Tito Sancho naman ay nasa bungad ng study room, nakasandal sa obla ng pinto, naka-crossed legs at arms ito. Anong nangyayari sa kanila? Tita, Summer, you guys have something to say. Ako na ang nagtanong. Tila naman humugot sila ng paghinga. Did my cousin allow you to come here to the Philippines? Si Tita Atasha, what happened to them? They weren't like this before. I remember they were so happy when I arrived back then, but now, something feels different. I can't say that they're not happy to see me, but there's an air of concern around them. It's as if they're worried about something. This is truly what I felt from them. No,
Actually, my mom didn't know that I'm here, I replied, furrowing my brow. What exactly happened? Is there some issue with me being here? From what I recall, I haven't done anything wrong in the past that would cause you to be this concerned. Why are you all so worried? Is there something I should know? Hindi ko napigilan na tanungin sila. Hindi sila sumagot. Maya-maya lang, narinig ko ang sabay nilang pagbuntong hininga. I'm sorry, si Tita Atasha. We're just shocked by your arrival. But you're welcome here. We're happy that you're here. Ngumiti nga si Tita Atasha pati na rin si Summer pero hindi pa rin nabubura ang pagkabahala na nakikita ko sa mga mata nila. Hindi ko na lang ito binigyan ng pansin. Ang mahalaga ay nandito na ako at masaya sila sa pagdating ko. Maya-maya lang tumayo si Tita Atasha at niyakap niya ako. I miss you. Alam mo naman na isang anak na ang turing ko sa'yo. Nag-init ang bawat sulok ng mga mata ko sa sinabi niya, at parang maiiyak na talaga ako. Miss na miss ko na rin silang dalawa ni Tito Sancho, parang tunay ng mga magulang ang turing ko sa kanila. At si Summer at Savvy naman ay mga kapatid ko. Buwan lang ang tanda ng dalawa sa akin. Premature daw kasing ipinanganak sina Summer at Savvy. Ang tingin ko sa'yo ay parang kakambal ni Summer. Halos pareho kayo, walang nagpapahuli sa inyong dalawa pati na sa nakatawan niyang sabi pero naputol din ang ibang sasabihin niya, hindi ko na binigyan pa ng pansin ito. Yamakap din ako kay Tita Atasha. Pakiramdam ko talaga na nabawasan ang malaking kulang sa puso ko. I felt at home kahit hindi naman ako taga dito. Pero parang natagpuan ko ang tahanan ko. Pagkatapos ng ilang minutong pag-uusap naming apat sa study room, sabay na kaming nagpaalam ni Summer sa mga magulang niya. Summer and I talked random topics habang papunta kami sa kwarto ng isa't isa. Hindi na niya ako naihatid sa kwarto ko dahil sa umiiyak ang isa sa mga anak niya at hinahanap siya nito. Nagpasiuna na lang ako sa kanya. Pagpasok ko sa dati kong kwarto, agad na sumalubong sa akin ang pamilyar na environment. I didn't realize how much I missed my room here until I found myself standing inside it again. The longing for this place hit me hard. I miss it so much. Being back here, I feel a blend of happiness and sadness. My room remains exactly as I remember it, unchanged and familiar. Even my old belongings are still in their places. Tita Atasha and Tito Sancho didn't alter a single thing in my old room. They preserved it as it was, as if they were waiting for my return. This thoughtful gesture makes me feel both nostalgic and emotional. Ramdam na ramdam ko naman kanina ang pangungulila ng mag-asawa sa akin. Meron lang talagang kakaiba sa kanila na hindi ko kayang ipaliwanag. Hindi ko napigilan ang sarili ko at humiga ako sa dati kong kama. Ganito pa rin ito kalambot sa pagkaalala ko. Ipinikit ko ang mga mata ko, dahil gusto kong sariwain ang mga masasayang alaala ko noon pero mabilis ko din itong naibuka ito. Anong nangyari? Biglang nag-blackout ang isip ko. I recall certain things, but they feel fragmented and incomplete, and I can't figure out why. It's as though there are missing pieces, creating gaps in my memory. The memories are there, but they seem disjointed, leaving me with an unsettling sense of something being amiss. Sa totoo lang, hindi ko nga maalala kung bakit bigla akong umuwi sa UK, dahil sa naalala ko, plano kong ito mag-build ng career ko sa Pilipinas. I love this country. Hindi ko nga maalala kung bakit gustong-gusto ko ang bansang ito. Ano ang rason? Napaupo ako, napailing-iling ako, hindi ko na dapat ginugulo pa ang isip ko. Sabi ng doktor ko, dahil daw sa naapektuhan ang utak ko sa disgrasyang nangyari sa akin at sa matagal akong nakoma, may mga bagay, o pangyayari sa buhay ko na hindi ko na maalala, o baka tao na hindi ko maalala. Pero lahat naman ng mga nakakasalamuha ko ay naalala ko, pati na nga kaklase ko nung nasa grade school pa lang ako ay naalala ko pa rin. Maya-maya lang, napatigil ako nang tumunog ang cellphone ko. Kinuha ko ang cellphone ko at tinignan ko kung sino ang caller ko. Pangalan ni Mommy ang nakita ko sa screen. Humugot muna ako ng malalim na hininga bago ko napagpasyahan na sagutin ang tawag ni Mommy. Kung alam na nito ang totoo kung nasaan ako ngayon, sigurado akong pagagalitan ako nito. Mama ang tanging nasabi ko nang sinagot ko ang tawag ni Mommy. Where are you?
Christel. Agad na tanong ng ina ko. Halata ang galit sa boses ni Mommy, kaya hindi ako nakasagot agad. Medyo matagal-tagal na rin mula nang huli kaming mag-away. Nung pinili kong manatili dito at dito mag-aral sa Pilipinas, iyon ang huling naalala ko na medyo nagalit sa akin si Mommy. Ayaw niya akong payagan pero matigas ulo ko kaya ako pa rin ang nasusunod. At napakatagal na yon, Leon lang ang naalala ko na sinuwi ko si Mommy. Ayaw kong mag-away kami ngayon. Napahigpit pa rin niya sa akin kahit 27 na ako. Hindi ko maintindihan kung bakit ganito siya sa akin, hindi naman katulad niya si Daddy. Mom, nandito ako ngayon sa mansyon ni na Tita Atasha at Tito Sancho, diretso kong sagot sa kanya. Christel, you're so stubborn. I specifically told you not to go there, anywhere else would have been fine, just not there. Galit ang boses nito. Mom, I just didn't get the reason why I can't go here. Alam mo naman second home ko na ang bansang ito. I have a lot of good memories here. At saka, magpapakasal na ako soon, Mom. My fiancé is living here in the Philippines. Anong gusto mong mangyari sa pagsasama namin? Nandito siya sa Pilipinas at ako bawal dito. At saka dito din kami unang nagkakilala. Tignan mo ang sweet ng bansa na ito, di ba? Mahinahon lang ang boses ko. Ayaw kong salubungin ang galit niya. Isang buntong hininga ang narinig ko mula sa kanya. Fine. Hanggang kailan ka mananatili dyan? Napangiti ako. Mukhang kumalma na siya. 1 buwan siguro. 1 month. Sa tingin ko, nanlalaki ngayon ang mga mata ni Mommy habang sinasabi ang mga kataga nito. Oo, I planned to surprise him in his birthday. Isang buntong hininga ang narinig ko kay Mommy. Okay, tila frustrated ang boses niya. Mag-ingat ka dyan. Huwag kang lumayo kay Summer. Dapat lagi kayong magkasama, kunot-noo ako. Hindi ko maintindihan itong nais niyang gawin ko. Pero para hindi na hamaba ang usapan naming dalawa kaya umuuna lang ako sa sinabi niya kahit wala sa plano kong sundin siya. Busy si Summer sa trabaho nito at sa mga anak nito, hindi na ito tulad sa dati na laging may oras sa akin. Ayaw kong mabagot lang dito kaya susulitin ko talaga ang bakasyon kong ito. Sana naman wag mamana ni na Zahara at ewan ang katigasan ng ulo mo, hindi na niya isinali si Alicia, sagad kasi sa katigasan ng ulo ang batang iyon. Pero mas mabuti na rin kung sayo kaysa sa ama nila. Grabe ka naman kay Daddy, Mom. Ang bait kaya ni Daddy. Hindi na nagkomento ang ina ko sa sinabi ko. Marami pa siyang habilin sa akin bago tinapos ang tawag niya. Pero sa lahat ng sinabi niya sa akin, wala ni isang pumapasok sa isip ko. Naiinis ako minsan, para pa rin akong bata kung tretuhin niya. 4 na araw na akong nandito sa Pilipinas pero hindi pa talaga ako nakakagala, at medyo nabobored na ako. Ini-enjoy ko na lang ang sarili ko sa mga anak ni Summer para hindi ako masyadong mabagot. At dahil sanay ako sa triplets kong mga kapatid at malapit din naman ako sa 3 bata kaya hindi mahirap sa akin na alagaan sila. Yaya muna ako sa 3. Nasa Innocent Bar kami ngayon ni Summer, sa wakas, pinagbigyan na rin niya ako na pumunta dito. Miss na miss ko na ang lugar na ito, madalas kaming nandito noon. At gusto ko din subukan ang mag-enjoy muli dito ngayon. Hindi naman ako masyadong mahilig magpupunta sa bar, gusto ko lang talagang pumunta muli dito. Nag-enjoy naman kaming dalawa ni Summer, talagang umiinom kami pero wala naman sa plano namin ang maglasing. Huwag kayong maglalasing dalawa, girls, si Christoph, medyo nakabawi na ito sa pagkatulala. Parang shock na shock din kasi ito nang nakita ako kanina. Hindi nga ito makapaniwala na kilala ko pa rin ito. Ang weird talaga ng mga pinsan ni Summer. Be responsible na, hindi ko na kayo mabantayan. At saka, hindi din ako magtatagal dito. My wife is pregnant. Promise, hindi kami maglalasing, ani ko kay Christoph. Anyway, nandyan naman si Savi, siya ang nakatuka magbantay ngayon dito. Pumunta lang talaga ako dito sandali. Nandito pala si Savi. Miss na miss ko na ang pinsan ko na yun kahit gago yun. Hindi ko nga pala naitanong kay Summer kung kumusta na sina Savi at Angela. Bumalik na kaya si Angela? Maya-maya lang, nagpaalam din sa amin si Christoph. Oo nga pala, kumusta nga pala sina Savi at Angela? Hindi ba sila nagkabalikan? Di ba, may anak na sila? Hindi ko mapigilan tanong kay Summer.
Bumalik na si Angela kaya lang mukhang walang planong balikan ang gago kong kakambal. Gusto ko sanang sabihin na deserve ng Savvy na yun pero naawa na ako sa kakambal ko. Pero kung ayaw na talaga ni Angela, hindi naman namin siya mapipilit pa. Si Summer, sumang-ayon ako sa sinabi ni Summer. Malaki naman kasi ang kasalanan ni Savvy kay Angela, yung paulit-ulit na iparamdam nito kay Angela na mas mahalaga dito ang ex-girlfriend nito kaysa kay Angela at sa anak nila. Kaya hindi ko talaga masisisi si Angela kung bakit hindi na niya mapatawad si Savvy. Nakakainis talaga ang mga lalaking nanakit ng asawa. Ipinangako ko sa sarili ko na hindi ako magiging kawawang asawa. Tuloy ang kasiyahan naming dalawa ni Summer. May ipinakilala sa akin si Summer na isang lalaki na kaibigan nito. Mukha naman itong mabait at hindi naman bastos kaya nung niyaya ako nito na sumayaw, pinagbigyan ko ito. Nag-enjoy naman ako kaya lang laking gulat ko nang may biglang humila sa akin mula sa dance floor. What is this? Let go of me. Who are you? Sunod-sunod kong sabi, nagpupumiglas ako pero tuluyan akong nadala nito sa isang gilid. At hinarap na ako ng lalaki. Napakagwapo nito pero naiinis ako sa mukha nito. Agad na uminit ang dugo ko dito. Ang bastos ng hudas na ito. Who are you, asshole? Nanggagalaiti kong tanong dito. Sino ba ito para hilahin ako? Who am I? So, you don't recognize me anymore. What kind of drama is this again? I thought we already agreed that you wouldn't come back here in the Philippines, so we wouldn't have to see each other again. Why are you here again? And why are you also in this bar? What's the purpose? Siguro may masamang plano ka na naman sa akin. Plano mo na naman siguro akong pikatin. Ganyan ba ako kasarap at hindi mo ako makakalimutan? Tanong nito na nagpanganga sa akin. Ano raw? God, may sakit yata sa pag-iisip ito. O baka naman addict ito. Hindi malayong ganun nga ito. Sandali siyang napanganga habang nakatitig sa guwapong lalaki sa harapan niya. Sayang ang hitsura nito kung addict lang pala ito. Galit na galit siya sa ginawa nito. Sa pagiging bastos nito, what the hell are you talking about? Damn, are you crazy? Did you take illegal drugs and are you high right now? Hindi niya mapigilan na tanong ito lang ang naisip niyang dahilan kung bakit nagkaganito ang lalaking ito. What? Laking mata na sambit nito. Tila nag-close open pa ang ilong nito sa inis daw. Nestle don't understand the kind of drama you're creating right now, but I'm certain you're just pretending not to recognize me. Me? You don't recognize me? That's impossible. You were deeply infatuated with me. Masyado kang patay na patay sa akin para hindi ako makilala. Alright, I'll indulge you for one night, but please cease bothering me and refrain from causing any more disturbances. I didn't love you before, and I still don't love you now. Kunot noo siya at awang labi. God, may sakit nga talaga ito. Takas yata sa mental ang lalaking ito. Nakakairita na ito. Paano siya maging patay na patay dito, hindi nga niya ito kilala. Diyos ko Paul, ang dami talagang addict sa mundo at anong pakialam niya kung hindi siya mahal nito noon. Impossible na magkakagusto siya sa mga baliw na katulad nito. Hindi niya napaghandaan ang susunod na gagawin nito dahil maya-maya lang, biglang siniil nito ng halik ang labi niya. Nandidiri siya sa ginawa nito. Nagpupuyos ang kalooban niya dahil sa kalapastangan nito. Pero mabilis din tinapos nito ang halik nito at titig na titig ito sa kanya na para bang nangungulila ito sa kanya. Pero wala siyang pakialam, hindi niya nagugustuhan ang ginawa nito sa kanya, kaya isang malakas na sampal ang ginawa niya dito, asshole. Pervert, galit na galit niyang sabi. Nagtaas baba ang dibdib cue niya sa sobrang galit niya dito. Medyo may nakiusyoso na sa kanila. What the? Narinig niya ang boses ng pinsan niyang si Savvy, napatingin siya dito, awang labi itong nakatingin sa kanila ng bastos na lalaki. Hey, cousin, that guy just insulted me. Do you know who he is? Hindi niya mapigilan tanong kay Savvy. Frustrated siya sa baliw na lalaking ito. Summer, ilayo mo muna si Christel, kakausapin ko muna si Gray. Imbes na sagutin siya ni Savvy, si Summer ang kinausap nito. Kalalapit lang din ni Summer sa kanila. It seems like that your cousin is up to some drama again, huh? She doesn't recognize me now. That's strange. Is this another one of her schemes?
What's her plan this time? Is she trying to deceive me again? Sunod-sunod niyang tanong sa pinsan niya. Plano ba niya akong pikatin muli para makasal na naman kaming dalawa? Akala ko ba hindi na siya babalik dito sa Pilipinas? Relax bro, hindi na mangyayari ang mga iniisip mo ngayon. She didn't come back for you. Believe me, she's not interested in you anymore. She doesn't even know you. No matter what you do, she won't remember you. Napaawang ang labi niya. Anong ibig mo sabihin? Kababalik lang niya sa UK nang nadisgrasya siya, she was in coma for a month. Paggising niya, okay naman siya pero may nakalimutan siya, nakalimutan niya ang lahat ng tungkol sa inyong dalawa, pati na nga ikaw ay hindi na niya maalala. The doctor said, she has an isolated retrograde amnesia. It is an amnesia that a person is unable to recall memories related to a specific person or event while retaining memories of other aspects of their life. Sa madaling salita, naalala niya lahat, maliban lang sa iyo at lahat ng bagay na related sa iyo pati na ang minsan, naging asawa ka niya. He doesn't care. Ang gusto lang niya ay ilayo si Christel sa lalaking kausap nito at ipaalala dito kung gaano siya kamahal nito. It's him that she's love. Nakikiusap ako, pabayaan mo na ang pinsan ko. Ikaw na rin ang nagsabi na sinira niya ang buhay mo noon, sinira mo din naman ang buhay niya. Huwag mo na siyang guluhin pa, nakikiusap ako bilang pinsan mo. Wala siyang pakialam sa sinabi ng pinsan niya. Hahanap lang siya ng tiyempo na walang nagbabantay sa kanilang dalawa ni Christel at kukunin niya ito mula sa hudas na kausap nito. Ipaalala niya dito kung sino siya sa buhay nito. Medyo tipsy na si Christel, napadami na yata ang inom niya. Hindi mawala-wala sa isip niya ang ginawa ng hudas ng lalaki sa kanya at ibinunten niya sa alak ang inis niya dito. Mabuti na lang at hindi na niya nakita ang baliw na pinsan ni Summer. Maya-maya lang, nakaramdam siya ng sugo ng kalikasan kaya nagpaalam siya kay Summer na pumunta muna sa restroom. Nag-retouch muna siya sandali bago niya napagpasyahan na lumabas ng restroom. Naglalakad siya pabalik sa kung nasaan si Summer nang may biglang humila sa kanya at ganun na lang ang galit niyang na napagtanto niya na ang walang hiyang lalaki ang gumawa nito sa kanya. Tayong dalawa sa ginagawa mo. Wala akong pakialam, gago ka. Bitawan mo ako, baliw, buweset. At patuloy lang siya sa ginagawa niya. Kaya maya-maya lang, natambo nga ito at nadala siya nito. Ouch! What the mura nito? Alam niyang nasaktan ito sa pagkakatambo nito. Tumama kasi ang katawan nito sa sementadong parking lot. Nasa ilalim niya ito at nakaupo naman siya sa baywang nito, sa ibabaw nito. Walang hiya ka, gago. Nanlilisik ang titig niya dito. Ang sakit ng likod ko, Christel. Wala akong pakialam. Sana tumama ang ulo mo sa semento para magising ka sa kabaliwan mo. Buweset ka. Isang sampal ang ginawa niya dito. Hindi niya napigilan ang galit. Christel, aalis na sana siya mula sa ibabaw nito nang, anong ginagawa niyo dito? Alam niyo bang bawal itong ginagawa niya? Anong tingin niyo sa lugar na ito? Motel. Ani ng isang security guard na nakakita sa kanilang dalawa. Ano raw?